Nung unang puntak po namin dito, ayaw po akong i-drive ng driver kasi nga po natatakot siya dahil dadaanan namin yung tulay na doon daw po yung tambakan ng patay, medyo nagdidilim-dilim na. Marami ring lukulukong tao dito sa amin. Kung magdaan ka lang dyan sa bukid dyan, harangin ka. Maraming mga kalabaw mo dyan, hayop mo yan. Ipilitin lang kukunin yung hayop mo na inaalagaan mo. Dumating po ako sa parokya, pangit po ang kwento na nadatingan ko na yung mga taga-Bacnar, pangit yung tingin sa kanila. At yun po yung nakapagbukas sa akin na yung pagtatayo ng simbahan, it's about having a vision. Anong ibig sabihin ng vision na yon? Yung vision ko na mapaunlad yung nasasakupan namin yung mga tao at maibigay yung karampatang dignidad sa kanila, mapawi yung pangit na tingin. Napakasimple po nung pangarap kong yon. Kasi pag napaganda mo yung parokya, pero takot pumunta yung mga tao, sinong sisimba? Sino makikinabang? Gusto namin sana pag sinabing Bacnar, Padre Pio, healing, stewardship, pananabangan, at hindi Bacnar, magnanakaw, masasamang tao. Ang una pong dapat nating tandaan tungkol sa stewardship ay ito, na hindi ito money-making scheme. Ang stewardship po ay spirituality. At ang ibig sabihin po ng spirituality ay yung pagsisikap ng tao na isabuhay ang buhay ng Diyos. Yung thrust nga po noong Archdiocese of Lingay and Dagupan ay ang pananabangan, tapos with komunyo as our spirituality. Hinihikayat ang lahat na makiisa. Kasi sabi ko nga, it's the spirituality of komunyo. Ibig sabihin, with munyo, monera is the office, kumbaga. At ano yung office ng ating Panginoon? Priest, prophet, and king. Pag po ganitong mga medyo theological na mga terms, napakahirap po na ipaunawa sa mga tao. So, ang ginawa ko po, sa pamamagitan ng mga halimbawa, time, talent, treasure, na mas madaling unawain, parang mas na-capture po nila kung anong ibig sabihin ng vision na nais naming buuin. Ako ay isang barangay pastoral coordinator sa barangay po namin. Ngayon, ang activities po namin, may simpok mas kami sa sitio mas, ganun, naghahanap kami ng bilang pagmimisan, yung hindi makakarating sa nasa liblib. Ngayon, doon kami nagmamas po. Ang sitio mas po, ito po ay, ang mga dumadalo po dito ay mga pamilya po. Sila po ay mga magkakapit bahay. Wala pong sariling sasakyan ang simbahan. Ganun po, hindi po nahadlangan iyon upang kami ay magsilbi dahil ang ginagawa po namin may mga naglalakad, nagbabike, tapos may mga nakamotor po. Umabot mga po sa point na yung mga TV, mga speakers, sinasakay po talaga sa motor. Tapos nandiyan din po ang barangay na mismo si Kapitan po ang nagdadrive sa amin upang makapunta. May mga lay ministers din po na nag-o-offer ng kanilang mga sasakyan para po sa amin. Ang stewardship po ay nag-uugat sa tayo'y pinagkatiwalahan ng Diyos Ama ng kanyang mga nilikha. At tayo rin ay niligtas ng ating Panginoon. So tayo ay kanyang taga-sunod. So mahalaga po na yung connected tayo sa kanya. No? Bilang mga stewards, we have to be connected with the one who gave us everything. So mahalaga po yung pagdadasal. No? So, kinakailangan na may oras tayo. That is our natural environment to be with God. Dahil sa kapistahan po ni Padre Pio, September 23, at nagkakaroon po ng healing mass dito sa ating parokya, sa aming parokya, at
Marami pong demoto ng Padre Pio ang pumupunta dito. Pag ginagawa po yung healing, mas kinikilabutan po kasi ako eh. Inaalalayan po namin yung mga may matinding sakit. Mafe-feel mo yung bakit tong mga taong ito pumupunta. Hindi naman sila talagang nahihil kaagad. Nandun pa rin yung pag-asa. Yung pag-asa, sabi nga ni Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Yung pag-asa sa kanila na binibigay po ng simbahan ang napaka-importante at yung pananampalataya nila, faith. Ang trabaho ko po ay umiikot sa sitio para puntahan yung mga may sakit at mga matatandang hindi na makalakad. At dinadala ko si Father para sila'y makumpisal at makapagpumunyon. Nang dahil po doon, nabibigyan po sila ng rosaries, mga pagkain. Ganun din to parang pag-asa upang magpatuloy sa buhay. Nararamdaman din nila na isa rin sila na kabilang sila sa Eucharistia ng simbahan. Dadalhin tayo sa katayuan na tayo ay nagiging madasalin. Hindi lamang yung recited prayers, formula prayers, kundi yung pagtingin mo sa Panginoon at makita mo na, Panginoon, kayo po ang pinagmumula ng lahat. Panginoon, salamat po sa lahat-lahat. At Panginoon, ang lahat ng lahat pong binigay ninyo sa akin ay ibabahagi ko sa aking kapwa-tao. Masasabi ko pong napalapit po ako sa Diyos kasi po kung may family problems po ako, na-resolve po. Nung nakilala ko po ang ating Panginoon, marami nga po nabago sa akin. Tulad ng simple lang yon, yung mga bad words, nababawasan ko na po yun. Ayoko nang makakarinig ng mga bad words ng mga bata. Sinasabihan ko sila in a nice way po. Tapos yung pamilya ko po, kagaya ng asawa ko dati po, hindi po siya nagsisimba po, nagtatalo pa po kami. Pero ngayon po, isa rin na rin po siyang lay minister. Tsaka marami pong nagbago po sa amin. Kagaya po ng dati po walang-wala, pero ngayon po medyo okay na po. Dahil ang pananabangan, spirituality ay pagsasabuhay ng pananampalataya, hindi pwede na nagdadasal ka na wala man lang gawa. So it's a way of life. So pagsasabuhay ito, ang pananampalataya ay kasama yung pagsasabuhay nito. At pag naniniwala ka na pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, ganoon din naman na ikaw ay may naipapakita ito sa gawa. Pupunta po ako sa isang pamilya, ano po ang kaya ninyong gawin, Father? Wala akong talent, ang talent ko pagdadrive. Yan po ang inyong contribution. Father, wala kaming pera, ang kaya ko pong gawin ay ipagluto kayo. Talent po ang tawag dyan. Puro kusa po namin yun. Hindi po kami humihingi ng kapalit kay Father, basta naninilbihan kami sa Panginoon. Personally po ako po, at first ganun din po ako. I was hesitate po na mag-share po yung aking talent. Pero dumadating po din po yung time na pag may formation po kami, every time po si Father nagpapaalala na we have to share po yung time, talent, and treasure po natin. Kaya yung mga tao po dito talaga pong stewardship po. Kahit na anong ginagawa ko po, pag si Father na po ang tumawag, pumupunta po ako. Kasi alam ko po na yun lang po yung kaya kong ibigay po na tulong sa simbahan po, sa parokya namin po. Hindi po, kahit ganun na lang po, di naman kami napapagod. Parang lumalakas din po yung na katawan namin. Ganun po, kaya gusto namin yung may ginagawa pa kaysa yung walang ginagawa sa simbahan. Kasi iba yung pakiramdam pag tumutulong ka po. Una po, kinausap po kami ni Father kung gusto po naming maging katikista. 3 po kami na kauna-unahang katikista po dito sa St. Padre Pio na kauna-unahan po pinag-aral ng simbahan para po magkaroon po ng katikista. Pero sa panahon po ngayon na ilang taon na po kami, na 3 years na po kami na nagsisilbi po dito sa simbahan, dumami na rin po kami. Ngayon po ay 30 na po kaming katikista ng St. Padre Pio.
sa 4 na barangay po, halos lahat po ng barangay naming nasa sakupan na St. Padre Pio ay may mga katikista po bawat barangay. Kung bigyan kami ng pagkakataon, kami ko yung pumupunta sa BDMP sa Pagal sa Carlos City, Pangasinan. Pumupunta kami doon para magbigay ng donasyon at healing mass. Kung may healing mass dito, may healing mass din sa kulungan. Para pagtaroon ng lakas, ng loob, ng nasa kulungan. Kami po yung nasa umaalalay po sa the lost, the least, and the last. Kasi social action nga, no? More on work. Meron po kaming programa para sa prisoners. Meron kaming programa sa farmers, sa sick, sa mga may sakit, sa mga PWDs, mga mga taong may kapansanan, sa mga senior citizens and others po. Sa ngayon, ako ay nakapokus na sa parokya namin, lalo na kung nagkakaroon kami ng medical mission. Kami po ay nakiki-ordinate sa CH ko, tapos sila ng mga doctors dito. Ang parokya po ay nagbigay ng pautang nang wala pong interest sa mga magsasaka para matulungan po sila sa kanilang mga pamumuhay. Ako po yung isang pinahiram po sa simbahan ng Tengki na pandagdag po ng kupo dito. Malaking tulong po yung 10,000 na madaming nabili po. Yung 10,000 na wala pong interest po. Feeling ko po napili po ako na scholar dahil nga po dun sa nangyari sa mama ko nung namatay si mama. And then, naging parang financially unstable po. Kaya, ayun po, nabanggit sa akin ni Father yung sa may about sa scholarship. And then, sinabihan po ako na magpasa ng requirements para po makasama. Sa awa naman ng Diyos, nakuha naman po. Pangit yung parokya na hindi nangangalaga sa kanyang tao. So dapat mayroong mga programa na angkop doon po sa kanyang nasasakupan. Ito yung talagang hindi lang po prayer talaga. Ito yung pupunta kami sa bahay-bahay para makita yung sitwasyon nila at kung anong maitutulong ng parokya sa kanila. Tumutulong po kami sa bata upang ma-improve pa nila yung kanilang reading skills. So before po kasi nung si Father sa amin kung sino yung mga willing magturo sa mga bata is parang hesitant pa po ako na mag-volunteer kasi nga po baka hindi po hindi po mag-match sa schedule ko. Pero pinush ko pa rin kasi nga parang practice ko na rin ito dahil nga ako ay kumukuha ng BEd course or Bachelor of Elementary Education. So parang sabi sa sarili ko na parang calling ko ito na kung kakayanin ko bang maging isang ganap na guro balang araw. Ang isa pa na katangi-tangi sa Padre Pio, no, sa simbahan ng Padre Pio sa Bacnar, ay yung pakikiisa nila sa mga tao, lalo na pag sakuna. For example, itong nakaraang bagyo, talagang nilalapitan nila, pinupuntahan nila yung mga bahay-bahay at tinatanong kung ano ang pangangailangan ng mga nabaha. No, ano yung kinakailangan nila. So talagang nagiging isang pamilya. Kagustuhan nilang tumulong para maging maganda at maayos at may of course yung pagmamahalan at pagkakaisa ng mga tao dito. Yun po yung nakikita po naming maganda. Kung wala po yun, hindi po kahit na may pera po ang simbahan, kung wala po yun, hindi po magiging ganito po ang aming parokya. Kapag naglilinis ka ng simbahan, kapag nagbibigay ka ng oras para magturo sa mga bata, kapag ikay nagbibigay ng oras para mag-free clinic, kapag ikay nagbibigay ng oras para magluto ng lugaw para sa mahihirap, o kahit walang dala-dala ay pupunta sa bilangguan para bigyan ng pag-asa yung mga nakabilanggo. Yun ang simula ng aming stewardship program. Ibig sabihin po, stewardship of one another. Yung stewardship ay pagbibigay ng ambag mo sa simbahan ayon sa iyong kakayahan. Opo, regular po ang pagbibigay po ng financial pledge po, kahit na maliit na halaga po. Iba po yung yung pakiramdam pag nagbibigay ka at pag tumutulong ka sa simbahan.
kasi yun ang pagmamahal namin sa simbahan at sa Panginoong Diyos po. Ang sipan po namin ay ito po yung buwanang contribution na ibinibigay po ng bawat miyembro. Ito po ay walang certain amount, kundi kung ano lang po yung kakayahan nilang mai-contribute. Ang simbahan madaling masira at mawala ng tiwala ang tao kapag nasira sa pera. Sapagkat yung pera, lalo sa aming komunidad, pinaghirapan po yan ng mga tao. So ang tugon ng simbahan, pahahalagahan namin ito kasi yung simbahan, siya yung primary steward, siya yung pinagkatiwalaan, hindi lang ng talento, kundi noong yamang pinansyal. At ganito po kami sa sa sipan po namin, ang bawat coordinator, meron po siyang summary sheet. Bukod po doon sa donors, meron po siyang sarili niyang booklet. Sinusulat po doon kung magkano po yung binigay niya at magsisignature po yung aming collectors. Tapos kukolektahin po niya yung mga cards, tapos ilalagay po niya dito yung mga amount. Buwan-buwan po yan hanggang December. Hindi sila nagiging makasarili kapag nakikita po nila na yung kanilang inilaan ay naaalagaan, napapahalagahan, at napupunta sa dapat puntahan. Lalo po silang ginaganahan na suportahan po yung simbahan, tanda ng kanilang pasasalamat. Tutulong ka simbahan kapag magpapabinyag ka, kapag magpapakasal ka, kapag magpapabless ka ng bahay. At anong naging epekto nito? Nagkaroon po tayo ng arancel o kaya sabi natin ay fixed rates sa ating mga sakramento. Ito ay kinonfront po. Ito ay hinarap at nakipagtuos at nakipagbuno. At kami, kaparian, laiko, taong bayan ay nagdesisyon na hindi ito komunyo, na hindi ito stewardship, at kailangan nating baguhin. Bakit? Kasi po, yung kasalukuyang sistema na mayroong fixed rate ang bawat sakramento ay nag-udyok sa mga tao na kapag lumapit sa simbahan ay tatanungin, magkano po ang kasal? Magkano po ang binyag? Para bang nagtanong, magkano po ang gupit? Magkano po ang pedicure? Magkano po ang manicure? Magkano po ang shave? Ay, ang sakramento po ay parang naging komersyo at nagkaroon ng price tag. Hindi dapat yon. Sapagkat kahit ano ang mangyari, ang price tag lamang ng bawat sakramento ay ang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi na po ako natatakot pumunta rito kasi nag-iba na rin po ang image ng Bacmar. Kung dati po siya ay tapunan or hindi maganda yung sa kanya, ngayon po ay ang sabi ito ay bahay ni Padre Pio. Dito po sa parokya ko na naramdaman yung talagang sinasabi ng PCP2 kung bakit pinupush niya yung Church of the Poor. Na ngayon, yung simbahan hindi na lang yung tagatanggap yung mga mahihirap ng tulong. Sila ngayon, out of gratitude, lay empowerment, sila naman ma-realize yung kanilang potential, that they have many things to contribute to the church. Sapagkat ang pinakamahalaga sa stewardship ay pagkilala, yung 4 aspects. We have received generously, we have received, and therefore we must be grateful all the time. Say thank you. Ang spirituality ng stewardship ay palaging nagte-thank you. Pangalawa, cultivate responsibly. Ibig sabihin, huwag mong pabayaang maagnas o mabulok o manatiling pareho lamang ang binigay sa iyo ng Diyos. Share generously and then return to God with abundance. Sa kahit anong mangyayari, i-apply natin ang 4 na posting ito, haligin ito ng spirituality of stewardship. At ito ay magiging lifestyle natin. Pamumuhay natin ang ating stewardship program sapagkat ang Panginoon ay komunyo, ang simbahan ay komunyo, ang mundo ay komunyo,
at tayong lahat katiwala lamang.